Patuloy po na ipinararamdam ng bagyong Pepito ang bagsik nito sa ilang probinsya po sa Luzon. At para naman bigyan po tayo ng update sa epekto ng bagyong Pepito, nasa linya po ng telepono si Office of Civil Defense Administrator, si Ariel Nepomuceno. Si Yusek Ariel nandiyan po. Magandang umaga po at maraming salamat po Yusek sa inyong oras. Magandang umaga din po. Thank you po. Yusek, may mga nabalitaan na ba tayo pong mga nasawi o nawawala po sa bagyo? Naiulat po na 2 po ang nawawala. Sa ngayon wala pa naman nung nasawi. Sana nga po ay makita yung 2 para talagang magawa natin yung mahirap na objective natin na zero casualty. Merong naiulat sa amin kahapon na 2 nawawala sa Cagayan area, Amulong Cagayan. Nasa Region 2 yan. Ang pinaka matindi po ang dinanas ay yung Catanduanes, nasa Region 5 po yan. Sa ibang areas, talaga pong naramdaman, subalit hindi ganun katindi yung naging bagsik ng bagyo. Itong nawalang 2 naman po sa Cagayan, yung missing na na-report, pumalaot po sila yung namangkaho ba para mangisda. So, sana hindi sila nasawi, sana makita pa. O baka ilong lang po sila doon sa safe na lugar. Opo. Yusek Ariel, ilan naman po kaya yung mga inilikas natin sa mga probinsyang hinahagupit po ng bagyong Pepito? Sapat naman po ba? Kasi pinag-uusapan po namin yung mga evacuation center, siksikan po talaga eh. Yung iba nga po, yung sa Maynila po, iisa lang yung ventilador, nagreklamo na nga po yung mga ibang residente kasi nga po, kulang yung banyo, yung iba naman po sa sobrang siksik, napakainit, tas ang dami mga bata, yung mga lamok po. Sapat naman po ba yung mga evacuation center natin sa mga nahagupit po ng bagyong Pepito, sir? Napansin din po yan. Kaya dapat magkaroon pa ho yan ng improvements para sa susunod ho. Kasi karamihan nga evacuation centers natin, yung ginagamit din natin yung paaralan, yung iba naman mga basketball courts, yung mga ginawa talaga ng DPWH na ang purpose ay talagang maging evacuation centers. Yun, maganda po yung pagkakagawa niyan. Meron niyang mga pangbatang, parang may paaralan silang maliit. Para sa mga kababaihan naman, sa mga nanay, meron naman kwarto doon, may prayer rooms. Subalit karamihan nga, tama kayo ng evacuation centers na hindi ginawa para maging evacuation centers, ay kulang po yun sa provision. Dapat ma-improve pa ho yan. Pinag-utos nga yan ni President Bongbong nung nagpunta siya sa OCD nung nakaraang araw, na tingnan yung mga katayuan ng evacuation centers. Dito kasi sa nangyaring bagyong Pepito, mahigit ang tumalima sa preemptive evacuation, 229,903 families. Napakarami po talaga nun. Ang translation niyan, 794,709 individuals na may mga evacuation centers na maluwag at marami talaga evacuation centers na talaga nagsiksikan sila. Yusek Ariel, si Dimples Romana po ito. Yusek, alin po ba mga lugar ang nagtala ng pinaka naapektuhan ng bagyong Pepito? May mga lugar po bang napuruhan ni bagyong Ophel o ibang naunang bagyo na sinalanta ulit ni Pepito? Ang pinaka-tinamaan ngayon, kaya na nabanggit ko po, Catanduanes, 11 out of 16 municipalities ng Catanduanes ay talagang matinding sira. Ang daming natumbang mga poste ng kuryente at yung mga kabahayan. Wala pa kami eksaktong bilang, subalit napakaraming bahay ang nasira talaga. Wasak yung mga bubong nila, mga dingding, at yung mga paaralan, wasak din ho sila. Maraming mga establishmento na commercial area, sira talaga. So sa ngayon, Catanduanes ay nasa Region 5. So Region 5 yung pinakamatinding tinamaan. Subalit, nakasentro naman to sa Catanduanes. At kahit pa paano, yung pinangangambahan po namin na tamaan muli yung Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, na dating talagang malubang tinamaan ng Nika, hindi naman sila ganung katindi yung dinanas sila ngayon. Umulan doon, matindi ng konti yung lakas ng hangin. Subalit hindi kagaya po ng Nika, hindi masyadong nasaktan ang Region 5, ang Region 4A, ibig sabihin ang Calabarzon, at yung
4B, yung Mimaropa, na dating tinamaan ng Christine. Hindi naman sila ganun katinding tama ngayon. Subalit, doon sa taas, yung pagtahak na sa mainland Luzon, hinihintay po namin yung mga ulat sa Central Luzon. Lumabas siya papuntang Benguet, Cordilleras, Baguio City, mga tinamaan po yan. Parte ng Ilocos Sur at Pangasinan. Doon naghihintay ko kami ng ulat. Subalit nung gabi naman ang maganda naman, humina na yung bagyo. Kaya siguro naman hindi ganun kalala yung nangyari sa kanila. Although dati na silang nadaanan ng Christine. Ang ulat naman sa amin kagabi, hindi ganun kalakas na yung ulan kagaya ng Christine. Ang ulat tungkol sa mga ibang areas, ngayong mga alas 9, darating na po sa opisina namin. Subalit sa tingin ko po, personal, Catanduanes talaga sa Region 5 ang talagang matindi ang dinanas. Yusek, maraming salamat po muli sa oras ninyo ha, at mag-iingat po kayo ha. At salamat po muli sa oras ninyo si Office of Civil Defense Administrator Yusek Ariel Nepomuceno. Salamat po, sir. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.